Unahin ng lahat ngayon, ang aking ibabahagi ay magbabago sa kung paano mo nakikita ang hinaharap, ang iyong buhay at ang landas ng mundong ito. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, hindi ito nagkataon lamang. May humilas sa iyo rito, isang bagay na mas malalim kaysa sa luhika, isang bagay na naiintindihan na ng iyong puso. Mabilis ang paglipas ng panahon, lumilitaw ang mga palatandaan sa lahat ng dako, at ang sandaling binalaan tayo ay papalapit na. Huwag laktawan ang mensaheng ito, huwag balewalain ang pakiramdam na ito sa iyong dibdib, dahil mahalaga ito para sa iyo at para sa lahat ng iyong minamahal. Napili ka upang marinig ito. Sa milyon-milyong taong nag-scroll, naghahanap, at namumuhay ng automatiko, napunta ka rito dahil kinilala ng iyong espiritu ang tawag. Maaaring hindi mo palubos na naiintindihan kung bakit, ngunit naramdaman mo ito. Isang tahimik na paghila, isang pakiramdam ng kuryosidad, o kahit isang biglaang pagmamadali. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay pagkakahanay. Bahagi ka ng isang grupo na nilalayong gumising muna, makinig muna, at maghanda muna. Ang iyong presensya rito ay nangangahulugan na handa ka ng alalahanin kung sino ka talaga. Kagabi, habang natutulog ang mundo at mahina ang ingay, nakatanggap ako ng malinaw na mensahe mula kay Ashtar Sheran. Ang mensahe ay malakas, kalmado, at puno ng babala at pag-asa. Binanggit niya ang isang malaking kaganapan na paparating, isang kaganapang aantig sa Pilipinas sa isang makapangyarihang paraan. Hindi ito ibinigay upang lumikha ng takot, kundi upang lumikha ng kamalayan. Ayon sa patnubay na ito, ang enerhiya sa paligid ng lupang ito ay mabilis na nagbabago, at ang darating ay magbubukas ng mga mata, puso, at mga nakatagong katotohanan. Ipinakita sa akin ang isang pangitain ng kalangitan na nagbabago ng kulay, hindi sa nakakatakot na paraan, kundi sa paraang parang buhay. Mayroong isang alon ng enerhiya na gumagalaw na parang liwanag sa karagatan, umaabot sa mga isla, dumadampi sa mga lungsod, bundok at mga tahanan. Ang enerhiyang ito ay hindi pisikal, ngunit nakakaapekto ito sa lahat. Gumagalaw ito sa mga iniisip, emosyon at maging sa katawan. Maraming tao ang makakaramdam ng pagod, emosyonal, o biglang makakaramdam ng pagkaramdam ng malaking bagay na nangyayari. Ito ang pag-activate ng mga light code na matagal nang natutulog. Ang mga light code na ito ay pumapasok na sa atmosfera. Dumarating ang mga ito bilang mas matataas na frequency, hindi nakikita ngunit malakas, na tumutulong sa sangkatauhan na lumipat sa isang bagong antas ng kamalayan. Ang Pilipinas ay ipinakita bilang isa sa mga unang lugar na lubos na nakatanggap ng alon na ito. Ang lupaing ito ay may malalim na espiritual na kasaysayan, matibay na ugat ng mga ninuno, at isang natural na koneksyon sa lupa at dagat. Dahil dito, ito ay gumaganap bilang isang tagatanggap. Hinihila ang mga frequency na ito at ikinakalat ang mga ito palabas. Mangyaring maglaan ng ilang sandali ngayon at suportahan ang mensaheng ito. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo ng pamilya at malalapit na kaibigan. Mag-iwan ng komento kasama ang iyong pangalan, lungsod, at isang mensahe ng pagmamahal at pag-asa. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lamang nakikipag-ugnayan online, ikinokonekta mo ang enerhiya sa iba na bahagi ng pagbabagong ito. Mag-subscribe sa channel ngayon upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mangyayari, dahil ang mensaheng ito ay kailangang makarating sa bawat lightworker na handa na. Patuloy na lumawak ang pangitain. Nakita ko ang Pilipinas na banayad na kumikinang noong una, pagkatapos ay mas lumiliwanag sa bawat sandali. Ang bawat isla ay gumanap ng papel. Ang mga kagubatan ay nagsilbing mga sentro ng paghinga, naglilinis at nagbabalanse ng enerhiya. Ang mga lungsod ay naging mga punto ng paggising kung saan biglang kinukwestiyon ng mga tao ang mga lumang sistema at hinahanap ang katotohanan. Ang mga bundok ay nakatayo na parang mga tahimik na tagapag-alaga, nagpapadala ng mga hudyat sa kalangitan na nagsisilbing mga tulay.
sa pagitan ng lupa at ng mga bituin. Mula sa lupaing ito, ang enerhiya ay lumipat palabas sa mga kalapit na bansa, pagkatapos ay sa buong planeta. Ang nagsisimula rito ay hindi nananatili rito. Naglalakbay ito sa kabuuan na nakakaapekto sa mga ekonomiya, paniniwala at mga koneksyon ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pangyayari ay maaaring maging matindi o nakalilito sa simula. Ang mga lumang istruktura na hindi na nagsisilbi ay magsisimulang mayanig. Hindi ito parusa, ito ay pagwawasto. Ito ang sansinukob na humihiling sa sangkatauhan na muling ihanay. Hindi ka narito para lamang panoorin ang mga pagbabagong ito. Nandito ka para makibahagi. Ang iyong buhay, ang iyong mga pakikibaka, at ang iyong mga aral ay pawang paghahanda. Ang iyong katawan ay may taglay na sinaunang alaala, at ang iyong DNA ay may hawak na mga kudigo na ipinanganak sa bituin na naghihintay na maaktibo. Sa pagdating ng alon na ito, marami ang biglang makaramdam ng tawag upang tumulong sa iba, magsalita ng katotohanan, o magpanatili lamang ng kalmadong enerhiya sa mga magulong sandali. Ang iyong tungkulin ay maaaring parang maliit, ngunit ito ay mahalaga. Maaaring mapansin mong lumalakas ang iyong intuwisyon. Maaaring maging mas malinaw ang mga panaginip. Maaari kang makaramdam ng gabay upang magpahinga ng mas madalas, kumain ng mas simpleng pagkain, o gumugol ng oras sa kalikasan. Sundin ang mga palatandaang ito. Ang mga ito ay mga tagubilin mula sa iyong mas mataas na sarili. Ang iyong misyon ay simple ngunit makapangyarihan. Manatiling matatag, manatiling mabait, at panatilihing matatag ang iyong pananampalataya kahit na ang mga bagay ay tila hindi tiyak. Sa paggawa nito, ikaw ay nagiging isang ilaw para sa iba nang hindi pinipilit ang anuman. Habang naabot ng mensahe ang tugatog nito, nakakita ako ng isang masiglang mapa na kumikinang na parang ginto. Ang Pilipinas ay nagningning ng napakaliwanag na makikita ito sa kabila ng mundong ito. Ang mga linya ng liwanag ay nag-uugnay dito sa iba pang mga sagradong punto sa daigdig at sa malayong dako. Mayroong pakiramdam ng mapayapang pakikipag-ugnayan, hindi takot, hindi pagsalakay, kundi pagkilala. Ang panahon ng paghihiwalay ay nagtatapos na at ang panahon ng pagkakaisa ay nagsisimula na. Mas malapit tayo kaysa dati sa isang sandali na muling magbibigay kahulugan sa sangkatauhan magpakailanman. Ang prosesong ito na umuunlad ay susubok sa pasensya at tiwala, nahihiling sa mga tao na tumingin sa loob sa halip na sisihin ang mga panlabas na puwersa at alalahanin ang habag kapag tumataas ang tensyon. Marami ang makakaramdam ng pagnanais na makipag-ugnayan muli sa pamilya, pagalingin ang mga lumang sugat at magsalita ng mga salitang hindi nasabi. Ang mga komunidad ay maaaring magtipon, manalangin, magnilay-nilay, o umupo lamang ng sama-sama sa katahimikan na lumilikha ng mga kalmadong larangan ng enerhiya. Ang bawat mapagmahal na kilos ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. At maging ang maliliit na pagpili ay umaagos ng higit pa sa nakikita ng mga mata na humuhubog sa mga araw na darating sa banayad ngunit pang matagalang paraan. Manatiling presente, patuloy na makinig, at ihanda ang iyong puso. Dahil ang susunod na darating ay darating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan at ang mga nananatiling bukas ay mauunawaan ang kahulugan nito ng malinaw at mahinahon habang ang mga palatandaan ay lalong lumalakas sa buong lupain at sa loob ng bawat kaluluwa ngayon. Hindi doon natapos ang transmisyon. Ipinakita ni Ashtar Sheran na pagkatapos ng unang bugso, maraming tao ang magkakaroon ng kalituhan. Hindi dahil may nangyayaring masama, kundi dahil ang mga lumang paraan ng pag-iisip ay hindi nababagay sa bagong enerhiya. Magtatanong ang mga tao ng mga bagay na hindi pa nila naitatanong noon. Hindi sila magiging komportable sa mga kasinungalingang minsan nilang tinanggap. Ang discomfort na ito ay bahagi ng paggising, parang pagmulat ng iyong mga mata pagkatapos ng mahabang pagtulog. Sa una ay masakit ang liwanag,
Ngunit pagkatapos ay nagiging malinaw ang lahat. Sa Pilipinas, makikita ito sa pamamagitan ng matinding emosyon sa buong bansa. Ang ilan ay makakaramdam ng takot dahil ang pagbabago ay palaging nakakatakot para sa mga hindi pa handa. Ang iba naman ay makakaramdam ng pananabik ng hindi alam kung bakit. Marami ang biglang maaakit sa mga espiritual na paksa, panalangin, pagmumuni-muni o kahit na mga simpleng sandali ng katahimikan. Ang mga lumang tradisyon ay maaaring bumalik sa mga bagong anyo. Ang paggalang sa mga nakatatanda, ninuno at kalikasan ay muling lalakas na magpapaalala sa mga tao kung sino sila bago pa man manaig ang ingay ng modernong mundo. Ipinaliwanag ni Ashtar Sheran na ang mga dagat sa paligid ng mga isla ay may malaking papel. Ang tubig ay may hawak na memorya at emosyon. Ang mga karagatang nakapalibot sa Pilipinas ay kumikilos bilang mga tagapagdala ng enerhiyang ito na kumakalat nito ng malumanay ngunit matatag. Ang mga bagyo, pagtaas at pagbaba ng tubig at pagbabago ng panahon ay maaaring hindi pangkaraniwan, ngunit bahagi ang mga ito ng proseso ng pagbabalanse. Hindi ito nangangahulugan na ang pagkawasak ay tiyak. Nangangahulugan ito na ang kalikasan ay nag-a-adjust upang mapanatili ang mas mataas na frequency, tulad ng ginagawa ng katawan ng tao sa panahon ng pagbabago. Kaya naman hindi dapat kontrolin ng takot ang iyong puso. Pinapababa ng takot ang vibrasyon at hinaharangan ang kalinawan. Dinala ka rito upang manatiling kalmado at mulat. Kapag ibinahagi mo ang mensaheng ito, gawin ito ng may pagmamahal, hindi ng may takot. Sabihin sa iba na huminga, panatilihing kalmado ang kanilang mga sarili, manatiling konektado sa mga tunay na mahalaga. Isulat muli sa mga komento ang iyong pangalan at lungsod kung sa tingin mo ay tinatawag dahil ang bawat ibinahaging intensyon ay nagpapalakas sa lumalaking network ng liwanag sa buong isla. Ang pangitain ay tumama sa mga ordinaryong tao, isang ina na karga ang kanyang anak at biglang nakaramdam ng matinding pasasalamat. Isang kabataang nagtatanong sa kanilang layunin at napagtanto na gusto nilang tumulong sa iba. Isang matanda na inaalala ang mga kwentong naipasa sa maraming henerasyon at nararamdamang mahalaga itong muli. Ang mga sandaling ito ay mga palatandaan ng pag-activate. Maaaring mukhang ordinaryo ang mga ito, ngunit makapangyarihan ang mga ito. Ang paggising ay hindi laging may kasamang mga paputok. Minsan ito ay may kasamang tahimik na pag-unawa. Maaaring mapansin mo na kakaiba ang pakiramdam ng oras. Ang mga araw ay maaaring mabilis na lumipas, pagkatapos ay mabagal. Ito ay dahil nagbabago ang perception. Habang dumarating ang mas mataas na kamalayan, lumuluwag ang kapit ng linear na oras. Magtiwala sa prosesong ito. Magpahinga kapag hinihiling ng iyong katawan, uminom ng tubig, gumugol ng oras sa ilalim ng araw, o malapit sa mga halaman kung kaya mo. Ang mga simpleng aksyon na ito ay makakatulong sa iyong katawan na mas maayos na makapag-adjust sa mga papasok na frequency. Nilinaw ni Ashtar Sheran na hindi lahat ay makakaintindi sa nangyayari. Ang ilan ay lalaban, ang ilan ay manunuya, normal lang ito. Huwag makipagtalo o subukang kumbinsihin ang sinuman. Ang iyong trabaho ay hindi ang pilitin ng paggising, kundi ang magbigay ng espasyo para dito. Sa pamamagitan ng pananatiling mapayapa, ikaw ay nagiging isang halimbawa. Sa pamamagitan ng pananatiling mabait, ikaw ay nagiging isang gabay kahit walang salita. Ang Pilipinas ay inilarawan bilang isang sentro ng puso sa siklong ito. Ang nangyayari rito ay nagpapadala ng mga senyalis palabas. Ang mga gawa ng pagkakaisa, pagpapatawad at katapangan dito ay umaagos sa kabuuan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga kahit ang maliliit na pagpili. Pagpili ng pasensya sa halip na galit. Pagpili ng katotohanan sa halip na katahimikan. Pagpili ng pagmamahal sa halip na takot. Ang mga pagpiling ito ang humuhubog sa resulta ng higit kaysa sa anumang panlabas na pangyayari. Nagbabala rin ang mensahe tungkol sa mga pangabala. Habang tumataas ang enerhiya, tataas din ang mga pangabala. Ang ingay, drama, at maling impormasyon
ay maaaring bumaha sa mga screen at usapan. Ito ay naglalayong ilayo ang atensyon mula sa panloob na gabay. Maging maingat sa iyong mga kinakain. Kung may isang bagay na nagdudulot ng patuloy na takot o galit, umatras. Protektahan ang iyong kapayapaan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas sa mga panahong tulad nito. Maaari kang makaramdam ng mga sandali ng pagdududa. Ayos lang iyon. Hindi ka kanselahin ng pagdududa ang iyong tungkulin. Nangangahulugan lamang ito na ang iyong isipan ay nag-a-adjust. Bumalik sa iyong paghinga. Bumalik sa kung ano ang nararamdaman mong totoo sa iyong puso. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Kailangan mo lamang manatiling bukas. Ang gabay ay darating ng paunti-unti, hindi lahat ng sabay-sabay. Ang pangitain ay nagpakita ng mga tuldok na liwanag na lumilitaw sa mga tahanan, kalye at mga tahimik na lugar. Ito ang mga taong nagigising. Ang ilan ay biglang magigising, ang iba ay mabagal. Lahat ng landas ay balido, walang karera. Ang paparating na kaganapan ay hindi tungkol sa parusa o gantimpala. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. Ang mga nakikiayon ng may habag ay makakaramdam ng suporta. Ang mga kumakapit sa kontrol ay maaaring makaramdam ng pressure hanggang sa sila ay bumitaw. Binigyang diin ni Ashtar Sheran na mayroong tulong. Hindi ka nag-iisa. Maraming gabay, nakikita man o hindi, ang tumutulong sa sangkatauhan sa panahon ng pagbabagong ito. Ang mga palatandaan ay maaaring lumitaw sa pamamagitan ng mga numero, kanta, panaginip o mga hindi inaasahang pagkikita. Mag-ingat. Walang anumang bagay na random ngayon. Lahat ay may kahulugan. Bago humina ang komunikasyon, may isang malinaw na mensahe pa rin ang natitira. Manatili kayong magkakasama. Mahalaga ang komunidad. Online man o ng personal, pinapalakas ng koneksyon ang katatagan. Kapag nagkokomento, nagbahagi at nakikipag-ugnayan ka, higit pa sa pagsuporta sa isang channel ang ginagawa mo. Ipinapahiwatig mo ang kahandaan. Sinasabi mong oo ang iyong papel sa nagpapatuloy na kwentong ito. Ang enerhiya ay patuloy na lumalaki ng dahan-dahan, ngunit patuloy. Ang susunod na mangyayari ay magpapaliwanag sa kung ano ang tila hindi tiyak ngayon. Magtiwala kang nasa eksaktong lugar ka na dapat naroroon. Natagpuan mo ang mensaheng ito dahil nakatadhana para sa iyo. At ito pa lamang ang simula. Habang nagpapatuloy ang mensahe, ang pakiramdam ay nagbago mula sa babala patungo sa malalim na katiyakan. Nilinaw ni Ashtar Sheran na kahit na ang pangyayari ay malaki, ito ay ginagabayan. Walang bagay na random, walang bagay na wala sa kontrol. Ang sangkatauhan ay hindi pinababayaan. Ito ay sinusuportahan sa pamamagitan ng maingat na pagbabago. Ang Pilipinas ay muling ipinakita kalmado at matatag, tulad ng isang angkla sa gitna ng maalong tubig. Bagamat ang ibang mga lugar ay maaaring maging hindi matatag, ang lupaing ito ay nagtataglay ng isang nagpapatatag na dalas na nakakatulong sa pagbabalanse ng buong rehiyon. Maaaring mapansin ng mga tao rito ang biglaang mga sandali ng kalinawan. Maaaring magising ka isang umaga na may kakaibang pakiramdam, mas magaan o mas determinado. Ang mga dating takot ay maaaring mawala ng kapangyarihan. Ang mga problemang dating mabigat ay maaaring biglang magmukhang mas maliit. Ito ay dahil ang papasok na enerhiya ay tumutulong sa pagtunaw ng emosyonal na bigat na hindi na nagsisilbi sa iyong paglago. Para itong pag-alis ng hamog sa isipan. Maaaring hindi mo alam kung bakit kakaiba ang iyong pakiramdam, ngunit mararamdaman mo ito. Nagsalita si Ashtar Sheran tungkol sa mga pagpipilian. Ang mga darating na araw ay mag-aalok ng maraming maliliit na pagpipilian na humuhubog sa mas malalaking resulta. Paano ka makikipag-usap sa iba? Paano ka tumutugon sa stress? Paano mo tinatrato ang iyong sarili? Ang mga sandaling ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Ang mabubuting salita ay may mas maraming kapangyarihan. Ang mahinahong reaksyon ay pumipigil sa mga negatibong siklo. Ang pagpapatawad sa iyong sarili ay nagbubukas ng mga pinto na nakasarang sa loob ng maraming taon.
Ito ay praktikal na espiritualidad na isinasabuhay araw-araw, hindi lamang pinaniniwalaan. Maraming tao ang maaakit na tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Pagbabahagi ng pagkain, pag-aalok ng oras, pakikinig ng walang paghuhusga. Ang mga kilos na ito ay nagpapataas ng kolektibong vibration nang mas mabilis kaysa sa anumang pagsasalita o hula. Maaari kang makaramdam ng tawag na gumawa ng isang bagay na simple ngunit makabuluhan. Sundin ang damdaming iyon. Huwag itong masyadong isipin. Ang sansinukob ay gumagana sa pamamagitan ng mga simpleng kilos na ginagawa ng may dalisay na puso. Ipinakita ng mensahe na ang mga bata ay lalong sensitibo sa panahong ito. Maaari silang magtanong ng mga kakaibang tanong o magpahayag ng malalalim na kaisipan. Pakinggan sila. Mas malapit sila sa mga papasok na frequency at kadalasang higit na nakakaintindi kaysa sa natatanto ng mga matatanda. Protektahan ang kanilang kapayapaan. Lumikha ng mga mahinahong espasyo para sa kanila. Ang kanilang pagtawa at kawalang muwang ay nakakatulong na iugnay ang bagong enerhiya sa pang-araw-araw na buhay. Binanggit din ni Ashtar Sheran ang tungkol sa pahinga. Ang transisyong ito ay hindi nilayon upang mapagod ka. Kung nakakaramdam ka ng pagod, hayaan ang iyong sarili na bumagal. Ang pahinga ay hindi katamaran. Ito ay integrasyon. Ang iyong katawan ay nag-a-adjust sa mga antas na hindi mo nakikita. Ang mga banayad na gawain, mga tahimik na sandali, at mahimbing na pagtulog ay nakakatulong sa iyo na iayon sa mga pagbabagong nangyayari sa iyong paligid. Ang pangitain ay nagpakita ng mga pagtitipo ng mga tao, hindi laging pisikal, minsan ay magkakaugnay sa pamamagitan ng intensyon. Kapag maraming tao ang nakatuon sa pag-ibig ng sabay-sabay, dumarami ang epekto. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkomento, pagbabahagi, at pakikipag-ugnayan sa mga positibong mensahe. Lumilikha ito ng isang larangan ng suporta na umaabot ng higit pa sa mga screen. Kapag isinusulat mo ang iyong pangalan at lungsod, iniaangkla mo ang iyong sarili sa ibinahaging intensyong ito. Maaaring may mga pagkakataon na ang balita o social media ay nakakaramdam ng matinding ingay. Ito ay sadyang ingay lamang, umatras kung kinakailangan. Ang katahimikan ay nagbibigay ng kalinawan. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng nangyayari. Kailangan mong malaman kung ano ang nangyayari sa loob mo. Doon nabubuhay ang tunay na gabay. Nagbabala si Ashtar Sheran na susubukan ng ilang sistema na kontrolin ang sitwasyon habang tumataas ang kamalayan. Maaaring makita ito sa pamamagitan ng kalituhan, magkahalong mensahe, o biglaang pagbabago sa mga patakaran o istruktura. Huwag magpanik. Magmasid ng mahinahon. Hindi mapipigilan ng luma ang bago. Maaari lamang itong ipagpaliban sandali. Ang katotohanan ay may sariling tiyempo at palagi itong nakakahanap ng paraan. Maaaring makaramdam ka ng mas malakas na paghila sa katapatan, sa pagsasabi ng katotohanan ng may kabaitan ngunit malinaw. Pagtatakda ng mga hangganan kung saan ka dating nanahimik. Hindi ito agresyon, ito ay pagkakahanay. Kapag iginagalang mo ang iyong sarili, tinuturuan mo ang iba kung paano ka igalang. Pinapalakas nito ang samahan sa pamamagitan ng paghihikayat sa pagiging tunay sa halip na pag-uugaling nakabatay sa takot. Muling ipinakita ang Pilipinas bilang mga kumikinang na tuldok sa mga isla, parang mga bituin sa karagatan. Ang bawat paggising ng isang tao ay nagdaragdag ng liwanag sa kabuuan. Walang sino man ang napakaliit, walang papel na hindi mahalaga. Kahit ang tahimik na paghawak ng pag-asa sa iyong puso ay nakakatulong sa pagbabago. Ang enerhiya ay tumutugon sa intensyon, hindi sa katayuan o kapangyarihan. Ibinahagi ni Ashtar Sheran na marami ang babalikan ng panahong ito at mapagtatanto na ito ay isang mahalagang punto ng pagbabago. Sa una, maaring hindi ito mukhang dramatiko. Nagpapatuloy ang buhay. Ang mga tao ay nagtatrabaho, nag-aalaga ng pamilya at humahawak sa mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, may isang malalim na nagbabago. Lumalawak ang kamalayan
At kapag lumawak na ito, hindi na ito maaaring umatras. Magtiwala ka na darating ang gabay kapag kailangan mo ito. Hindi mo kailangang maghanap ng desperadong-desperado. Dumarating ang mga sagot sa mga sandaling mahinahon, sa mga paglalakad, sa mga pag-uusap. Sa biglaang pag-unawa, manatiling bukas, manatiling mahinahon sa iyong sarili. Ang mensahe ay nagtapos sa paghihikayat na manatiling konektado. Hindi nakahiwalay, hindi natatakot. Ang pagsasama-sama ay kalakasan ngayon. Kahit na pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa pisikal, alamin na marami pang iba ang kasama mong naglalakad sa landas na ito. Ikaw ay bahagi ng isang tahimik na kilusan ng paggising na nagpapalaganap ng liwanag sa pamamagitan lamang ng pagiging mulat. Ang enerhiyang ito ay patuloy na mabubunyag ng paunti-unti. Walang kailangang pilitin. Lahat ay mabubunyag sa tamang panahon. Manatiling kasalukuyan, manatiling mapagmahal, manatiling handa